Magiging admiral nga ba itong si Kobe? Bale ang katanungan nga na yan una nating nalaman during sa pinakaunang arc pa ng One Piece. Dahil kung si Luffy nga garapalang sinasabi na magiging hari siya ng mga pirata, itong si Kobe naman nabanggit na gusto naman daw niyang maging admiral ng Marines. Yes guys, ito nga yung pangarap ni Kobe. Nung marinig nga ito ni Zoro ang nasabi niya lang mukhang nagtanim nga daw itong si Luffy ng isang malakas na kalaban sa hinaharap. Pero maraming fans nga ngayon ang skeptical kung magagawa ba ito ni Kobe o hindi. Dahil sa mga recent chapters nga ipinapakita na mukhang wala namang improvements itong si Kobe at mahina pa rin siya. Though ganito nga naniniwala pa rin ako na magiging admiral siya sa hinaharap. Bali yan nga yung papatunayan natin sa video na to. Ia-analyze nga natin itong karakter ni Kobe at bibigyan ko kayo ng mga patunay kung bakit nga ba magiging admiral itong si Kobe sa future. Kaya naman kung handa na nga kayo game umpisahan na natin itong topic natin. Lingid nga sa kaalaman ng marami itong si Kobe nga nag-training under Garp. Yes guys, in fact may dedicated cover story nga patungkol sa training na to. At during time skip naman kung tinraining nga ng dating right hand man ng Pirate King itong si Luffy, patuloy pa nga rin yung training ni Kobe kay Garp. Imagine, yung nagtitraining kay Kobe isa sa rival ni Roger, which is si Garp. Samantalang yung nagtitraining naman kay Luffy kanang kamay lang ni Roger. Yes, hindi nga natin nakikita pa yung growth ni Kobe since lagi nga siyang ino-off screen. Pero para sa akin nga hindi naman babanggitin ni Garp na future daw ng Marines itong si Kobe kung mahina pa rin siya, 'di ba? Ang isa nga sa naging highlights ni Kobe na in-off screen itong nangyaring Rocky Port incident. Nabanggit nga ni Blackbeard na kinailangan pa daw niya yung tulong netong si Kobe para matalo itong former Rocks Pirates na Wangzi. So ang dating nga sa akin ng statement na to malakas si Kobe dahil isa na ngang emperor itong si Blackbeard at hindi nga nagme-make sense kung hindi niya kayang talunin ng mag-isa si Wangzi. Meaning ganun na lang kalakas itong si Kobe kaya nila natalo ni Blackbeard si Wangzi. At ito nga ang magpo-prove sa statement ni Garp na future daw ng Marines itong si Kobe. Itong pagiging unpredictable nga ni Kobe lagi niyang pinapamalas. At sa tuwing pinapakita nga niya ito sa atin, lagi niya tayong ginugulat. Nandyan nga yung scene kung saan takot na takot siya kay Alvida. Pero dahil nga sa naalala niya si Luffy, bigla nga niyang sinigaw ng buong tapang na pangit daw itong si Alvida. Or itong scene kung saan i-reveal na ni Luffy sa isang marine officer na tauhan ng pirata itong si Kobe. At dahil nga sa na-realize ni Kobe na hindi na mangyayari yung pangarap niyang maging Marines, once na malaman ito ng marine officer sa harap niya, bigla nga niyang sinuntok itong si Luffy. Isa pa ngang example ng pagiging unpredictable ni Kobe syempre itong nangyari sa Marineford War. Sino ba naman ang hindi magugulat sa ginawa ni Kobe na biglang pagharang kay Admiral Akainu? Lahat nga ng tao during sa oras na yon natuon ang atensyon kay Kobe. At bakit ba ito ginawa ni Kobe? Dahil biglang ngang na-awake yung observation haki niya na isa na namang unpredictable moment sa karakter ni Kobe. Dahil nga sa naririnig niya yung mga taong nanghihingi ng tulong dahil sa marami na ngang namamatay, kusa ngang hinarang ni Kobe etong si Admiral Akainu para pigilan na ang nangyayaring gera. Kaya naman itong unpredictability nga ng karakter ni Kobe sa tingin ko na magfa-factor out ito para maging isa siyang admiral. Dahil malay natin, during sa nagiging laban ni Garp kay Kuzan at mabihado itong si Garp, bigla na lang ma-awake yung Conqueror sa akin niya, 'di ba? Or hindi lang pinapakita ni Oda, pero malakas pala talaga itong si Kobe at nag-hold back lang siya. Yung idea nga na to similar kay Rock Lee sa Naruto. Nanghingi nga siya ng go signal sa master niyang si Guy sa laban niya kay Gaara. At nung nag-agree nga itong si Guy, ginulat tayong lahat ni Rock Lee. Kaya naman what if ganito rin yung sitwasyon ngayon ni Kobe?
Gaya nga ng nabanggit ko kanina, as stated nga, sinasabi nga ni Garp na itong si Kobe daw ang future ng Marines. Kumbaga yung galit ni Garp sa suntok niya sa Hachinosu, mahahalin tulad natin sa galit naman ni Shanks kay Admiral Green Bull sa Wano. Parehas nga nilang pinagtatanggol itong mga new generations. Pero ano nga ba ang kailangan ni Kobe para maging isa siyang admiral? Syempre given na ang kailangan niya overwhelming power. Since alam naman nating lahat na isa itong mga admirals sa pambato ng mga Marines. Kaya it makes sense na yung pinakamalalakas lang ang nagiging mga admiral. So paano ba ito ma-achieve ni Kobe? Sa tingin ko nga una, syempre kailangan ni Kobe na magkaroon o ma-awake yung Conqueror Haki. Dahil base nga sa standards ngayon ng pagpa-power scale, Haki na talaga ang pinaka-superior. Bali kaya ba itong ma-awake ni Kobe? Alam naman natin na hindi na-acquire o natuturo yung Conqueror Haki. Hindi gaya ng Observation at Armament Haki. Dapat nga daw inborn na yung pagkakaroon ng Conqueror Haki. Pero may traits ba itong si Kobe sa pagkakaroon ng Conqueror Haki? Kung parallel nga lang ang pag-uusapan, itong si Kobe nga para sa akin, yung parang version ni Luffy kung naging isang Marines itong si Luffy. Dahil although ina-idolize nga ni Kobe itong si Luffy, makikita naman natin yung similarities nila. Nandyan nga yung bold o garapal nilang sinasabi sa lahat kung ano yung gusto nilang maging. Gaya ni Luffy na gustong maging hari ng mga pirata, ganun din si Kobe na sinasabi rin yung gusto niyang maging. In terms of growth at bilis maka-adapt, similar nga rin sila. Imagine, si Luffy nga sobrang bilis ng progress sa power na meron siya. In 2 years nga lang na-master niya na yung 3 types of Haki. Bukod pa dyan na-explore din niya yung Devil Fruit na meron siya. Sa part naman ni Kobe ganun din naman siya. Mabilis nga rin yung progress niya sa lakas na meron siya. Nung una nga silang magkita ni Luffy cabin boy lang siya na lalampa-lampa. Pero during Water 7 arc nga nung time na magkita sila ulit nagawa na nga niyang maatake itong si Luffy. At hindi lang yan, dahil yung rank nga rin ni Kobe tuloy-tuloy din sa pag-angat. In 2 years nga lang nagawa na niyang maging Rear Admiral. Kaya naman hindi na nga ako magugulat kung later on magkaroon ng Conqueror Haki itong si Kobe. Pwede nga rin dito mag-factor out yung unpredictability ng karakter niya. Kumbaga similar sa Marineford War na dahil sa emosyon kaya niya na-awake yung Observation Haki niya, ganun din ang mangyari sa awakening ng Conqueror Haki niya. Lalo na siguro kung mamatay si Garp sa harap niya, di ba? De joke lang. Anyway, kung hindi nga Conqueror Haki ang makakapagpa-boost sa power ni Kobe para maging isa siyang admiral, ang isa pang ang possibility yung pagkakaroon niya ng Devil Fruit powers. Bali ito nga yung laging hina-highlights na kakayanan ng isang admiral. At it makes sense kung magkaroon ng Devil Fruit itong si Kobe kung gusto niyang maging isang admiral. Pero ang magiging tanong anong Devil Fruit naman? So gaya nga ng sinabi ko sa mga past videos natin, pwede ngang ang ma-acquire ni Kobe yung Ice Fruit ni Kuzan. Yes guys, kumbaga depende sa kalalabasan ng laban nila Garp at Kuzan ang magiging future power ni Kobe. Kung mamatay nga si Garp ma-awake ni Kobe yung Conqueror Haki. Kung si Kuzan naman ang mamamatay pwede naman na siya ang susunod na user netong Ice Fruit. In short parang ang pawn sa chess etong si Kobe. Yes, eto nga yung pinakamahinang pyesa. Pero kapag umabot nga itong pawn na to sa dulo, pwedeng siya pa ang maging pinakamalakas na pyesa sa lahat. Anyway, para sa inyo ba? Sa tingin nyo ba magiging admiral etong si Kobe pagtapos netong One Piece? Kung may idea nga kayo, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!